Ayun, alright, magandang araw mga boss madam. At dito nga pala is gagawa naman tayo ng short corduroy 3 packet. So ayan, ipapakita ko lang po sa inyo yung layout natin. Ito nga palang layout natin, ito is time is 6. Okay, so ayan, nakikita nyo naman yung layout natin, sobrang sulit. Konting-konti lang yung maaaksaya. Okay, dito sa bandang side na to dito is puro packet. Then yung katabi po ng packet na yan is front. So ayan, ang daming kulay. Bali 8 colors nga pala yan mga boss madam. O ayan, kitingnan nyo naman ang layout natin. Ito yung front sa bandang gitna. So itong nasa side is puro back naman yan hanggang dulo. Kailangan lang natin pag-aralan muna mga pattern bago natin i-layout para makuha natin yung saktong-saktong sukat. Nag-a-allowance lang po kami dyan. Lagi 1 inches lang tigkabilang dulo. Para sa kung sakali mang magkakaproblema sa stretch ng tela or sa paglalatag, at least may allowance tayo lagi. Ayan, diba? Sulit na sulit ang layout. Thank you nga po pala sa nagpagawa kay Madam Ann ng Marikina. So ayan, diretso na tayo sa pagkakat. Alright, start na tayo. So ngayon, dito muna tayo sa side naman. Tatanggalin muna natin yung urea na tinatawag or yung gilid ng tela. Yung may butas-butas kasi hindi na po talaga siya kasama. Ayan, so natanggal na natin. Ang isusunod naman natin ngayon ay unahin natin cut is yung back. Puro back kasi yung nandiyan sa gilid na yan. Ayan, at ang Kuya Louie mo nagpe-prepare na rin kasi siya yung magtatali. Okay, so natapos na tayo dun sa isang back. So next naman natin to para pares na sila. Okay, nakadalawang back na tayo. Linis lang tayo ng konti ng mga kanto-kanto para maayos din natin. So ayan, set na naman tayo ulit. Medyo yung pagkakakat nga lang natin dito is hindi man natin masyado pwedeng bilisan. Alalay lang at saka may ingat din. Kasi matalas yung blade natin yan. Delikado tayo dyan mga boss madam. Baka pag tayo nahiwa niyan, kulang pa yung pampagamot natin sa kikitain natin. At ayan na nga, hiniwa na sa gitna. Sagad na sagad sa cutter to. 8 rolyo ng corduroy. Time 6 yung laman ng latag natin. At ayan, so pagka nakakatapos ako ng dalawang cut, pinagpapatong ko kasi sila yung pares. So dito naman sa gilid, ang bulsa naman yung kukuhain natin. Tinanggal lang natin yung gilid ng tela kasi hindi na siya kasama. Mare-reject na tayo pag sinama pa natin yun kasi yun yung may mga butas-butas. Talagang hindi na siya kasama kahit sang ano. At ayan, so andun tayo sa bandang dulo na stranded pa nga kasi medyo may kanto yung lamesa dun. At mahirap, may dugtungan, pero okay naman. So dito is babawas muna tayo sa gilid. Ayan, alright. Tapos dito, next natin yung packet. Diretso muna natin yan hanggang dulo bago natin puputol-putulin yung maliliit para medyo mabilis tayo. Kasi pagka isa-isa natin yan dito, sa part na to is medyo matagal. So kuha lang tayo lagi ng diskarte kung paano tayo mapapabilis kumilos. So kanya-kanya tayong diskarte. Yung mga katulad ko rin, ganito rin yung trabaho. May mga diskarte din silang kanila kung paano sila mapapabilis. Okay? Yan. Maraming mga kagaya ko rin dito sa Tayteresan na ganito yung trabaho. May kanya-kanya kaming diskarte kung paano namin gagawin or ipaprocess yung mga pagkakat ng tela. Yan. So, ito yung diskarte ko. Yung mga diskarte nila, kanila na lang yun. Okay. At ayun, natapos na tayo dun sa isang side nung packet. So, next naman natin ito kasi ito yung kapares niya. Ayan. Bali, sa tali na ginagawa dyan ay dalawa. Pares lagi ng pares sa isang tali para hindi magulo sa mananahe. Para hindi mahirapan. Okay. At ayan, medyo nag-slow mo lang natin yung video para kitang-kita nyo yung kung paano ko ginagawa yung paghiwa nitong tela na to. At balik tayo sa dating bilis ng ating kilos or video. Alright. So ayan, natapos na tayo sa packet. So papares-paresin muna natin yan para
pagtatali is okay na, hindi malito. At ayan ang Kuya Louie mo. Siya naman yung nagtatali. Okay. Ang Kuya Isin mo nandun lang sa bandang gilid. Nagpa-plastic naman siya ng mga retaso. At eto na nga. Itong inuumpisahan ko naman na to is ito naman yung front naman niya. Ayan. Kailangan kasi laging partner yung gagawin natin. Hindi pwede tayong kukulangin ng isang side ng front. Hindi natin mabubuong short yan. Okay. So pagtapos natin dito is ipa-plastic naman. Tapos pipick upin na nung mananahi. Para sila na yung magbubuo naman. Doon na yung last finished product para maging short siya. Okay. At ayan ang Kuya Louie mo. Sipag na sipag. Hapit na hapit. Alright. Thank you palagi mga boss madam. At ayan, nagka-problema pa nga yung guide ng cutter natin. Medyo lumuwag yung tornilyo. Kaya ayan, inayos muna natin. Ayan, okay na. So, importante din nga po pala sa front ng short. Laging lalagyan nun ng nuts kung may pocket siya. Kasi yun yung susundan nung mananahi. Pag wala kasing nuts yung sa front ng short, is mahihirapan yung mananahi kung saan paano at ang sukat nila ikakabit yung bulsa. Kailangan laging may guide para sa next na manggagawa. Kasi hindi natin nilagyan yan, sobra hirap na hirap sila. Baka hindi nila mapantay yung kabit ng pocket sa kabilang side. Papunta yung sa kabila, malapit na doon sa garter, tapos yung kabila malapit na doon sa punja, wala na, reject na agad. So, kailangan din nating bago ipasa naman yan sa ibang gagawa is pulido or solid din yung pagkakagawa natin para hindi naman tayo mapahiya. Okay. At ayan, malapit na nga tayo matapos. Bali 2 set itong ginawa natin ngayon. Pangalawang set na pala to. Yung unang set is natapos na natin kanina. Alright. Ayan. So medyo nagka-problema na naman ang alaga akong cutter. Lumuwag na naman ang tornilyo. Alright, ang Kuya Louie mo nga seryosong seryoso. Sige, itali mo lang ng itali yan para hindi sumabog at hindi magulo. Para pagdampot ng mananahi or pagkuha is maganda pa rin yung pagkakasalansan. At ito, tinatali na niya yung front dito sa part na to. At ayan, nalaglag pa nga yung saksak cutter natin mga boss madam. Okay, so umpisa na ulit tayo. Ayan. At nalalayan nga tayo din Kuya Louie mo kasi medyo ano na rin yung kinakat natin. Nag-iisang parts na lang, so mahirap pagka walang nakaalalay. O dito, yan, medyo tulak natin. Napakasarap pag sobrang ganda ng lamesa natin mga boss madam. Pag sobrang dulas, kasi hindi ka magkakaproblema, walang sumasabit. Kahit itulak mo lang ng itulak yung mga tela, okay lang. Pero pagka yung lamesa na yung part ng ayan, dito sa may bandang kanto, yung walang formeka, nahihirapan din ako dyan sa pag ng tela. Kasi minsan pag itinutulak ko yung tela is umaano yung ilalim, napipilipit. So kailangan ang lamesa natin lagi ring madulas. So kung may mga tape na nakadikit, ayan, tanggal. Tapos kung may mancha yung lamesa, punas para sulit na sulit yung gagalawan natin. Kahit ipagbalik taran ng mga tela, hindi ka mamumroblema ang gagalaw yung ilalim. Okay. Ayan, so 4 na parts na lang yung gagawin natin. Tapos na tayo dito sa set na to. Maabot nga pala ito ng 1/7 piraso itong laman itong isang cut natin na to. 1/7 piraso na short po ito mga boss madam. Okay, thank you nga po pala sa inyong lahat. God bless. Alright. Salamat. Kasi nakaraos na naman tayo sa panibagong araw at isang cut